nasa sinapupunan pa lamang si Rizal, ay isang hiwaga na ang kanyang napakita. Isang iyak ng sanggol ang narinig ng ina ni Rizal na si Teodora nang siya'y nasa simbahan. Walang sino man kundi si Teodora at ang isang babae ang nasa loob ng simbahan. At kanilang napagtanto na ang iyak na iyon ay mula sa tiyan ni Teodora. Ang iyak na iyon ay walang iba kundi ang iyak ni Jose Rizal. Sa araw ding iyon ay nanganak si Teodora. Tila ang iyak na iyon ay ang pahiwatig na handa na si Rizal na harapin ang buhay. Di naglaon ay isang himala muli ang nagawa ni Jose Rizal. Di umanong may napagaling siyang isang magsasaka gamit lamang ang kanyang mga tingin. Ang nasabing magsasaka ay nakakaranas ng matinding pagod dahil sa kakatapos lamang na trabaho. Nang siya ay titigan ni Jose Rizal, ay nanumbalik ang lakas nito at tila baga nawala ang kanyang pagod. Bata, maraming salamat sa iyo. Po? Bakit po? Jose, sapat na ba sa atin iyan? Huwag kang mag-alala. Kasya yan. Oo, kasya yan. Tara, kain na! Kain na tayo. Hindi pansinin yan. Sandali lamang mga binibini. Ako'y may inahandang tula para sa inyo. Ako na yun. Sandali lamang. Ang pag-ibig ay bulaklak sa parang at bukid, na pinipitas ng sino mang makaibig. Ito'y mga taulot na pumapahid sa hinagpit puso at damdaming nasasaid. Ako naman. Kung ika'y iibig, tandaan mo lamang. Ang tunay na kulay, sikaping sulyapan. Pagkat marami di ay nagpapanggap lamang. Sa baba ng lupa ay pinaggalingan. Ang pag-ibig ay kulay man din sa baghari, na ang kahulugan ay hindi mawari. 7 kulay na iba-iba, bagaman isang tinatang. Ang natirang 6 kung mapahiyay hindi. Uy, si Jose, umiibig na. Tara, kumain na tayo. Tapusin na natin to. Pusin na natin to. Masasalamat. Ano man? Wala bang magpapasalamat man daw sa akin? Salamat din sa inyo. Akin lamang ipinagtataka, Jose. Paanong nangyaring nagkasya iyan sa ating lahat? Sabi sa inyo magkakasya yan eh. Wala kayong paniniwala. Kailan, tina natin ito. Siguro'y may naalala kayong hawig sa hiwagang naipakita ni Jose. Tama, isang kwento mula sa Biblia. Ang himalang nagawa ng Diyos na napakain niya ang libo-libong tao na gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. Ang inihandang pagkain para kay Rizal at sa mga kaibigan nito ay tila hindi sapat para sa kanila. Ngunit nakakain at napawi ang gutom ng lahat. Isa na namang himala.
Isang araw, nang si Jose ay nasa Germany, ay may nakilala siyang Ginoo. Nang makita ni Jose ang dura ng Ginoo, ay sinabihan nitong magpa-opera na sa madaling Sandali panahon. lamang, Ginoo. Alam kong hindi tayo magkakilala. Ngunit sinasabi kong mag-iingat ka. Kailangan mo sumailalim sa operasyon sa lalong madaling panahon. Dali-daling sumailalim sa operasyon ang Ginoo at natuklasang tama nga ang inihayag ni Jose. Magandang araw, binata. Hindi ba't ikaw ang nagbanta sa akin ng tungkol sa aking kamatayan? Tama ang iyong hinuha. Maraming salamat. Utang na loob ko sa iyo ang aking buhay. Walang ano man yun. Giingat ka lang lagi. Maaari ba tayong magkape sandali? Ito'y bilang pasasalamat sa iyong kabutihan. Ikaw ang bahala. Pati na ang mga panaginip ni Jose Rizal ay mahiwagang pinapakita. May panaginip siya na tila may nais ipahiwatig. Isa ito sa mga panaginip ni Jose Rizal na nakatala sa kanyang diary. Ang mga ahas na nais sumunggap kay Jose at sa kanyang kapatid na si Saturnina ay sumisimbolo sa mga praile. Sa mga praileng sumalungat sa kanya at nais siyang patayin. Disyembre 30, 1883. Sa gabing iyon, isang malagim na panaginip ang gumimbal kay Jose Rizal. Tila may ginagaya siyang aktor mula sa isang pelikula. Ang kamatayan ng aktor ang siyang eksenang kanyang napapanaginipan. 13 taon ang nakalipas. Eksaktong Disyembre 30, 1896. Ay ang araw na kung saan ay nagtapos ang buhay ni Jose Rizal. Ginoo, nais ko pong magpaalam kung maaari kong bisitahin ang aking kaibigan. Sandali aking ipagpapaalam. Superior, nais lumabas ni Jose upang makita ang kanyang kaibigan. Sige, maaari siyang lumabas. Pinahintulutan si Joseng lumabas. Jose, maaari ka nang lumabas. Diyos ko! Tignan nyo! Ano yan? Takbo! Pitong iba't ibang mukha ni Jose Rizal mula sa iba't ibang lugar at iba't ibang panahon. Yan ang nasaksihan ng mga sundalong nagbabantay kay Jose Rizal ilang araw bago ang pagpatay sa kanya. Dito nila napatunayang may kakaibang kakayahang taglay si Jose Rizal. Iglesia Watawat ng Lahi o IWL. Isang relihiyon na naitatag sa Calamba, Laguna na kung saan ang sinasamba ay walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Rizalists ang tawag sa mga mananampalataya sa relihiyong ito
Dahil di umano sa pagiging makabayan ni Rizal, kaya na may sinasamba siya ng mga tao. Sa kabila ng relihiyong ito, ang mga Rizalist ay naniniwala pa rin kay Kristo. Isinasabuhay lamang nila ang mga prinsipyo at paniniwala ni Dr. Jose Rizal para sa ikaunlad ng sarili at pati na rin ang bansa. Ano to? Suga ka, Brog. Action! Ang sabi mo, bakla ka? Sabi mo bakla ako. Tama na! Action! Dali mo, sumigaw ka na! Parang sigaw kasi. Kulitin mo kay Bilbil niya. Sumigaw ka na! Ayan o! Malapit na! Sigaw! Ano sigaw ko? Ayan, sumigaw ka na! Ano sigaw? Ano sigaw? Aray ka! Sayaw!